Ito yung project ko ngayon din dito sa ating palayan. Ang laki ng ating palayan ay nasa 1.3 hektar. Kaya medyo malaki-laki din. Ito yung project ko. Nabali nagkuhan ako ng pahukay. Pahukay ako. Tapos ang plano ko nito, kung sakali na nagkahigpitan ng tubig, ay mayroon tayo ng pagkukuna ng tubig. Medyo malaki-laki na rin ang gastos nito, sapagkat yan bali ito ay ibababa ko pa yan. Isang araw nga ay mag-aarkila ako ng water pump, sapagkat ako ay wala pang water pump. Kauumpisa pa lang natin, nag-iipon pa lang tayo ng gamit. Yan, medyo malaki-laki na rin ang nagastos nito. Bali nasa 150 na hollow blocks. Ayan pa lang siya. Mayroon din dito mga nasa na lang siguro tong sobra, mga nasa 40 o 30. Malayo ang pinagkunan nito. Doon pa sa may reprap na yon, sapagkat yung truck ay hindi makapasok dito. Nagbayad pa tayo ng pahakot para maitawid doon sa kayang kunan at kuna ng kalisa natin, kung sa Udjongan ay karusa, sapagkat yung kalabaw ay hindi pwede na doon magkakadaan sa mataas na kanal. Kaya ipinahakot natin ng mano-mano. Another bayad na naman. Yan, sa sunod na taon, pagka binigyan tayo ng ating Panginoon ng magandang kalusugan, ay marami tayong garden dito, sapagkat may pagkukunan tayo ng tubig. Yan, papahukay ko pa yan isang araw. Hinihintay pa natin yung budget natin. Naghiram tayo ng budget para pampahukay. Yan, para at least papaano hindi na tayo mamroblema ng tubig sa ating palayan sa sunod, sapagkat kailangan pa natin mag-sacrifice ng linis ng kanal na punta tayo sa irrigation ng Dapawan. Marami pagka nandyan na yung tubig, ay marami na yung tubig ay sa halip na sa iyo yun papunta, ay yung pagdadaanan natin ng tubig ay nagbubuta sila para yung kanila din ay makapasok yung tubig sa kanila. Ayan may pakwan tayo dito, nasa 50 puno ito. Bali 27 days pa lang siya. 50 puno yung pakwan natin, pangkain-kain natin. Yan, at pambigay sa ating mga kaibigan. Kung sakaling may sobra at sakaling may gustong bumili, ay pambibigyan natin. At mayroon din tayo dito na nasa 350 na pipino. Hanggang doon yan sa taas. Yan, 350. At itong mga pipino natin ay binakapan natin ng mga kamatis. Ayan, may kamatis tayo dito. Ang kamatis ko lang sigurong nabuhay dito, mga nasa 120 to 130. Yan, may mga backup na kamatis yan. Para isang diligan lang din. Itong kuha natin, itong pipino natin ay 27 days pa lang. Ang target nito ay first week to second week ng March ay makaka-harvest na tayo, sapagkat 47 days ay pwede na siyang ma-harvest. Yan, puro pipino yan. At mayroon din tayo dito, kabilang siya sa 350. Ito ay mga siningit natin na pakwan, para at sa paano yung mga insekto ay maligaw. Yan, nasa 350 na mga pipino. Picture muna tayo habang nagpupuno tayo ng 2 drum natin. At mayroon din tayong drum doon sa taas, pack up natin doon para sa ating mga kalabasa. Yan, ito kalabasa natin, nasa 13 puno yan. Ito ang pagkukunan natin ng pollinate pagka namulaklak at namunga na ang ating tanim na kalabasa, sa hindi na tayo mamroblema ng paghanap ng pollinate. Ayan, itong kalabasa natin dito ay halos nasa
250 na puno ng kalabasa na bagong tanim. Halos nasa 3 days pa lang na bagong tanim yan. 3 days. Yan, mga kalabasa natin. Yan. Mga kalabasahan. Ayan nga, oh, may naipon-ipon na tayong gamit para bagong bili na traktor, second hand lang din. Ayan, nabili namin halagang 30k. Yan. Yun lang, at maraming salamat sa mga nanonood. Yun lang, sa muli, sa mga nagmamarket day dyan, ay abangan nyo na yung pag-harvest natin ng pipino, sapagkat kung sa 4 na sako ay mayroon yan, sapagkat 350. Basta't abangan nyo, first week to second week ng March, makaka-harvest na tayo. Yun lang, at salamat.